Kumusta? Mabuti naman. Nag-i-enjoy ka ba ngayon? Oo naman. Ang dami na ng tao, no? Oo nga, ang dami-dami. Glasgow Barrio Fiesta. Anong pinagkakabalahan mo dito sa Glasgow? Ngayon, nagtatrabaho ako dito ngayon as a nurse for 20 years na. Ano yung pinaka-pressure being a nurse? Yung situation ng work, yung staffing minsan. Oo. Pero okay naman kasi supportive naman so far yung mga tao dito sa Scotland. Respected, no? Ang mga Very Pilipino respected rito. ang mga nurses dito. I heard gumamit ka ng MX3 capsule for so long. Gaano na ka ba katagal na you are taking MX3 capsule? Uy, ang tagal na talaga. Kahit sa Pilipinas pa ako, gumagamit na ako ng MX3. Tatanong ko, bakit MX3? Kasi dito sa Glasgow, Europe, ang dami ng mga food supplements. Kasi ang MX3, nare-relax ako. Yung maganda ang feeling sa katawan. Super, believe ako sa MX3 talaga. Wow, talaga ha? Kaya loyal ako dyan. Loyal ka talaga. So, marirecommend mo ba siya with fellow nurses? Yes, of course. Maraming mga nurses gumagamit din ng MX3. MX3, dito ko believe. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Presi ng Mandaluyong City. 24 years old at currently in a relationship with my boyfriend. Mahal na mahal ko po ang boyfriend ko. Yun nga lang, paano ko po ba aalisin ang isip ng boyfriend ko from his ex-girlfriend? Siguro nga tama yung sinasabi ng iba, DJ Lindsay, na a way to a man's heart is through his stomach. Paano ba naman? Magaling magluto ang ex ni boyfriend. Ako halos wala akong alam sa pagluluto, lalong-lalo na sa gawaing bahay. Pero dahil lagi siyang nagre-request ng pagkain na paborito niya, nagtatry naman ako magluto. Pero ang ending, palaging hindi niya nagugustuhan. May nasabi pa siya sa akin noon na buti pa raw yung ex niya. Marunong magluto at wife material. DJ Lindsay, doon po ako nasaktan. Kasi hindi naman ako yung ex niya. At never ko siyang kinompare sa mga naging ex ko. Kaya ang ginawa ko, nag-attend po ako ng mga cooking class. Medyo mahal pa nga, pero hindi talaga para sa akin yung pagluluto eh. Kasi kahit anong gawin kong pag-aaral, kahit anong gawin kong nood sa mga videos, hindi pa rin niya nagugustuhan yung mga niluluto ko. Kaya naalala ko, merong nanay na nagbibigay sa akin ng pagkain. Halos kapitbahay lang namin si nanay. Wala siyang kasama sa bahay, kaya kapag nagluluto siya, siguradong merong pasobra para sa akin. Si Nanay Ines. Nagustuhan niya ang luto ni Nanay Ines, kaya naisip ko, magpaluto na lang sa kanya araw-araw. Siguro mga 2 buwan din na natuwa yung boyfriend ko sa inuulam namin. Kasi nagugustuhan niya. Pero kalaunan, nalaman din niya na hindi naman talaga ako ang nagpe-prepare ng mga kinakain namin.
Nagalit siya. Bakit daw ako nagsinungaling? Ginawa ko lang naman yun para ma-enjoy niya yung pagkain namin. At para kahit papano, matuwa naman siya sa akin. Ngayon, alam mo, DJ Lindsay, nakikipaghiwalay sa akin yung boyfriend ko. Kasi all this time, akala niya, wife material ako. DJ, tanong ko lang, papayag na lang ba ako na makipaghiwalay dahil ganon ang pagtrato niya sa akin? O baka naman kailangan ko talagang pag-aralan kung paano maging wife material talaga? Ang worry ko lang is baka kaya lang siya ganyan kasi yung ex niya pa rin ang hinahanap niya. What should I do? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Tulungan niyo po ako. Again, ako po si Pressy. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Magandang umaga po sa inyong lahat. Oras natin, sabihin ko po check your time. 14 Cambots! Makaraan po ang alas 9 ng umaga. Okay, It's 9:14 on the clock at ikaw pa rin po yung nakikinig sa istasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Pressy. Alam mo, Pressy, sinaman bakit ka ba kasi nagpaluto kay Nanay Ines? Nakakainis ka sa part na yon. Pero nakakainis din yung boyfriend mo, ha? Bakit ba lagi ka na lang, may mga ganyan tao, no? Yung hindi maka-move on sa mga ex-jowaers nila. Diba? Bago na yung jowa mo, pero ikaw, you keep on comparing your jowa, your present jowa, to your past jowa. Sana hindi ka nakipaghiwalay. Sana tiniis mo kung ano man yung mga ganap ninyong dalawa, hindi ka nakipaghiwalay dun sa past mo. Kung ikukumpara mo lang naman pala siya dito sa bago mo. Diba? Wow! At saka, alam mo, mahirap talaga. Hindi talaga para sa lahat ang pagluluto. Doon ako naniniwala. May mga tao talaga na nandyan lang para makipagkwentuhan sa nagluluto. Pero hindi para sila talaga yung magluto. Oo, yun yung talent nila, yung makipagkwentuhan, hindi nauubusan ng kwento, hindi nauubusan ng bida habang ini-entertain yung nagluluto. Para yung nagluluto, di ba? Di siya inaantok, di siya nabuboryong sa ginagawa niya. Oo. Pero it's never okay to compare your present to your past. Kasi kabastusan yun Kumbaga hindi mo nire-respeto yung present na jowa mo. Kaya para sa akin, it's a no-no. Pero kasi, minsan, may mga tao din na sinasaktan tayo para ilabas yung galing natin o yung 100% natin, di ba? Wow! Di ko nga lang alam kung tama ba na narinig ko na nakikipag-break sa'yo yung jowa mo just because hindi ka wife material. Wow naman! Siya ba husband material? Wow naman talaga. O sabi ni Dai, we are live on TikTok nga pala ha. Hello po sa mga nandyan sa TikTok. O ng Energy FM. Hello po. Si James. Hello kay, sino pa yung mga nandito? Si Dai. And, wife material ka or hindi, kung mahal ka, tanggap ka dapat. So true. Sabi naman ni Van Gaming, bakit ka manliligaw kung hindi ka pa pala naka-move on? So true, di ba? Wow! Bakit ka magja-jump to another relationship kung hindi ka pa pala nakaka-move on dun sa ex mo? Ano ka, historian? Wala kang ginawa kundi balikan ng balikan yung past. Sana hindi ka nakipaghiwalay dun sa past mo. Kung babalik at babalik ka rin pala. Taga-balik-balik ka ba?
Taga-balik-balik ka ba? Hay nako, sabi naman po dito ni Wenstor, hello po. Hello din sa'yo sa pagmumukha mo dyan. Sabi naman dito ni Van, ibalik mo sa ex niya. Kapal ng mukha niya kamo. Husband material ba siya? Bakit siya naghahanap ng wife material? Ginagalit niyo siya. Sabi naman ni MK, madami akong kaibigan na hindi wife material pero happy sila mag-asawa kasi maasikaso naman siya. Diba? O, sabi naman dito ni Nestor, good morning, idol pa shoutout man po sa bahay, Vanessa De Leon ng San Juan, Batangas. Ang lae mga taga San Juan, Batangas. Sabi ni Riza Lee, ibalik mo na sa ex niya, hindi mo deserve ng bastos na gaya niya. That is so true, girl. Sabi naman ni MK, kasi kung mahal ka talaga, tanggap niya ang lahat-lahat ng kung anong meron ka. Ay nako, sabi pa dito, nope, bitaw ka na. Bitawan mo na yan. Papunta naman tayo dun sa ibang mga nagko-comment sa atin, sa page po natin. Sabi ni Angela, o ni Akila pala. Ano ba yan? Sabihan mo yung boyfriend mo na yung ex na lang niya ang asawahin niya. Pwede ka naman niya turuan magluto kung gusto niya, kung mahal ka talaga niya. Pero sa tingin ko, walang love sa'yo yung boyfriend mo. Panakipbutas ka lang yan. Iwanan mo na yan, sayang lang yung oras mo dyan. Marami pang lalaki sa mundo at the letter sender. Wow! Uy, tama naman yun. Sabi naman po dito nung Chinese character yung pangalan. Oo. Huy! May sasabihin sana akong pangalan kaso baka, afraid. I might get in trouble. No. Sabi dito, pakawalan mo na yung sender, hindi worth it na magstay. Makipaghiwalay ka na tapos ireto mo kay Aling Ines. Baka sila ang para sa isa't isa. Hay! Tumutulong lang si Aling Ines. Ikaw talaga. Pero totoo, yung mga Jonders, no, mga Thunderbirds, magaling talaga sila magluto. Di ba yung mga nanay natin, parang akala mo naglalaro lang sila sa pagluluto, pero ang sarap ng byproduct nila. Ang sarap ng mga niluluto nila, di ba? Oo. Parang easy-easy lang sa kanila, di ba? Hati-hati dyan, chop-chop dyan, tapos hulog sa kawali, tapos pakuluin ng konti, tapos tatakpan, tapos mamaya titikman na nila, tapos ang sarap-sarap ng kinakalabasan. Di ba? Samantalang tayo, focus tayo sa pagluluto eh. Oo, talagang inaayos natin yung pag-chop-chop, yung paghalo, ganyan, tikim tayo ng tikim. Pero hindi pa rin okay, be. Oo. Bakit? Nasa ng hustisya doon? So there. Sabi pa dito ni Reynaline, hiwalayan mo na. Kung ikaw hindi wife material para sa kanya, mas lalong hindi pang husband material yung ugali niya. Doon na siya sa ex niya kamo. Fairness. Told you, that is so true. Ay, sino pa yung mga nandito? Sabi pa dito ni Tintin, hiwalayan mo na po yan. Kung mahal ka ng isang tao, ma-appreciate niya yung efforts mo. Lalo na, at lahat ginagawa mo just to please him. Para maabot lang yung naaayon sa panlasa niya, di ba? Hanap niya yata, cook, hindi asawa. Hanap niya wife material, siya nga mismo wala siya sa kalingkingan ng husband material. Kuno na yan. Dalawa yun husband material. Ano pa? Oy, also, we are live on Facebook. Huwag niyo pong kalilimutan, facebook.com/energyfm 1067. We are actually live on multiple platforms, mga pangga ko, mahal ko, baby ko. Kaya, ayan, kung saan ka man naroroon, kung ano man ang bet mo, TikTok o Facebook man yan, we got you back, man. We got you. Sabi dito ni Kilay, iwanan mo na yan, ipagluluto kita kahit pagod ako. Oo. Sabi dito ni Glenda, bitaw-bitaw din. Tapos, nakakaloka kayo. Simula nung nauso yung lahat na lang may Ano pa yung mga nandito? Sabi ni Darwin, don't ever compete and compare sa ex ng partner niya. Kasi una, madaling matutunan ang pagluluto at ang mga gawaing bahay. At isa, wag mong ipaasa sa iba yung hindi mo kayang gawin to impress your partner, di ba? Just, you're just lying to yourself. Tulad ko, natuto ako magluto by my mom. Ang taray, ikaw na, be. Sabi ni Ramon Season, dapat mas mahalin mo ang present mo. Pa-shoutout naman, Lods. Hello! Wow! Si Ramon Nino Season Jr. So, ayun nga, alam mo, every time we compare our partners to our past partners or past relationship, to our present relationship, it's actually
disappointing, tsaka nakakabastos. Diba? It's an insult actually sa mga present loved ones natin. Kaya never do that. Diba? Kung hindi mo pa kaya palang pakawalan yung nakaraan, sana hindi ka nakipaghiwalay sa kanya. Tsaka alam mo, iba-iba ang tao. Iba-iba ang klase ng tao kapag nakipagrelasyon ka. Kaya never ever compare. Maaring yung ex mo magaling magluto, bakit kayo naghiwalay? So ibig sabihin may problema din siya sa ibang aspeto. 'Di ba? At saka, alam mo, maaaring itong present mo, hindi lang siya magaling magluto, hindi magaling sa gawaing bahay, pero alam mo, pagdating ng panahon, matututunan ng lahat ng bagay. Wow! 'Di ba? Lahat ng bagay natututunan, you just have to give yourself into it. 'Di ba? Hindi yung tipong lagi mo na lang sinasabi na kahit anong gawin niya will never be enough. Parang pinaparamdam mo sa kanya na kahit anong mangyari, she will never be enough. So talagang hindi siya, alam mo yun, mapupush to give her best. O diba? Ano ba naman yung tipong, alam mo mahal, masarap sana kaso may kulang ka yata Kulang ka sa tamis at saka sa konting alat. Ganon. Bigyan mo ng constructive criticism. Ganyan. Di ba? Tulungan mo siya to be better sa craft na yon. Total, gusto mo nang magaling magluto at masarap magluto. Ituro mo ko sa kanya kung papaano. Di ba? Kasi again, hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng babae, magaling talaga magluto. Di ba? Hindi lahat ng tao, matik, magaling na cook. 'Di ba? So yun. Sabi naman dito, oo, pumayag ka kasi may iba na yan. Hindi naman makikipaghiwalay yung lalaki kung wala naman siyang iba. At doon sa tanong nga, thank you so much Van sa TikTok for answering that. At doon sa tanong na makikipaghiwalay ka na ba? Oo, Presi, or hindi? O baka kailangan mong galingan muna bago mo sabihin na quits na tayo, ayoko na, hindi ko na kaya, this is too much for me. I would say, nakakabastos na yung jowa mo 'Diba? Para i-compare, kinompare ka ron sa ex mo. Pangalawa, hindi niya na-appreciate yung efforts mo. Wow! 'Di ba? Ano ba naman yung inintindi niya na kaya pala siya nagpaluto kay Aling Ines? Baka ako din yung may problema, baka kasi masyado ko siyang pinipressure. Alam mo 'yun? Yung sana iniintindi ka rin niya, kaso hindi. Masyadong authoritative yung jowa mo. At ayaw natin sa isang relasyon masyadong ganyan, 'di ba? Parang masyado naman siyang bossy. Kung nanliligaw siya sa'yo, kahit ano gagawin niya, pagsisilbihan ka, pagluluto, pangsisibak ng kahoy. Ngayon na kayo na. Siya na ngayon ang masusunod, siya na yung otoridad. Ay, sinasabi ko sa inyo. 'Di ba? Tapos ikaw yung parang sunod-sunuran. 'Di ba? Ang magandang relasyon is pareho kayong nagsiserve sa isa't isa. Pareho ninyong piniplease yung isa't isa. Whatever, nang nangyari doon sa paglalambingan ng magjowa, parang hindi naman malambing yung jowa mo. Parang nag-uutos lang siya palagi. Na dapat, magaling ka sa chores, magaling ka sa gawaing bahay, magaling ka magluto. Yun totoo. Wow! Tatay kita. Teacher ba kita? May grading system ba dito? Diba? So, yun lang yung sinasabi ko. Alam mo, kung hindi na talaga kaya ng puso, isip, at ay balon-balunan mo, ate, sumuko ka na. 'Di ba? Mag-pack up ka na, isuko mo na 'yan. Tapos magpahinga ka muna. Oo. Hanapin mo ulit yung sarili mo kasi obviously, parang ginagawa mo na lang yung mga bagay na 'yan para lang magustuhan ka ng boyfriend mo or para ma-appreciate ka ng boyfriend mo. Pero ano ka ba talaga? Saan ka ba talaga nag-e-excel? Ano ba talaga yung gusto mong gawin? 'Di ba? So kung ako sa'yo, kung nababastusan ka na talaga at feeling mo drained ka na at hindi ka na masaya sa relationship because of what he's showing you or treating you, 'di ba? Of how he's treating you, bitaw na. Wow! You deserve more, 'di ba? You deserve someone na ma-appreciate ka sa lahat ng pagkakataon or sa lahat ng kahit sablay ka pa, yung tipong hahanapin yung pinakamaliit na bagay para ma-appreciate ka, 'di ba? Bitaw ka na. Marami pang iba dyan. Hello naman muna kay CL. Sino pa to? Si Gina. Hello, good morning. Kay PML, magandang umaga. Kay Yeshel, you will never be enough sa taong hindi para sa'yo. Period. Good morning, DJ Lindsay. And hindi ka ma-appreciate. Hello, good morning pala. Sorry na. And hindi ka ma-appreciate ng tao na hindi nakikita ang something na dapat i-appreciate sa'yo. Kahit ano pang gawin mong pagtumbling dyan. Wow!
Kung ayaw hanapin ng tao yung something to appreciate pagdating sa'yo, hindi talaga niya ma-appreciate kahit ano pang gawin mong pag-tumbling, pag-somersault, kahit ano pang galing mo, 'di ba? Kung palaging ang standard niya is yung ex niya, wala, girl. Wala tayong ano dyan. Wala tayong ibubuga dyan. Bayaan mo na siya. Talaga ba? Sige, balik ka na dun sa ex mo. Oo. Ganon. Pero, no, seriously. Kailangan mo siyang kausapin, tell him how you feel, sa mas diplomatikong paraan, diba? Tapos kapag sa tingin mo, hindi mo na kayang ayusin because nababastos ka na, because ang bukang bibig niya is yung ex, and how you should perform well sa paggagawa ng chores at pagluluto. Bakit hindi mo naman ako pansinin dun sa ibang aspeto? Bakit puro chores na lang at saka puro pagluluto na lang? Ano ba naman yung pagdating mo sa bahay, nilalambing kita? Pagdating mo sa bahay, 'di ba, may mga bagay na hindi mo ginagawa pero ako yung gumagawa, 'di ba? Maaring hindi ako magaling sa bahay, pero magaling naman ako sa trabaho. Hindi mo ma-appreciate 'yun. O, 'di ba, top performer ako sa opisina, hindi mo ma-appreciate 'yun. 'Di ba? Yung mga ganong bagay. Wow! But again, nasa pag-uusap nyo yan at dapat you learn to appreciate each other. Lalong-lalo na yung boyfriend mo. Malaking bagay yan sa babae yung na-appreciate yung ginagawa nila. Akala nyo hindi lang napapansin ng mga babae yan? Oo. Yung paghahanda ng sa mga may asawa, yung paghahanda ng mga misis ng mga damit ng asawa nila, if ever may gumagawa pa niyan, maganda yung i-appreciate niyo. Mahal, maraming salamat for everything that you do. Wow! Thank you. Salamat sa pagluluto. Salamat sa paglilinis ng bahay. Kahit hindi masyadong malinis, salamat dahil nag-e-effort ka. Di yung tipong may konting mali lang, ano ba naman yan? Di mo alam? Mga ganyan. Diba? 9:29 on the clock. Good morning po sa lahat po ng mga magjojowa, mag-aasawa na hindi nakikita yung ganda o galing ng mga partners nila because nakapako sila doon sa isang aspeto na yon. Diba? Huwag ganun. Wala ka namang tapaoho, hindi ka kabayo. Tingnan mo rin yung ibang bagay na magaganda sa tungkol sa partner mo. Diba? Bago pa, iba ang maka-appreciate niyan. Ako, it's goodbye. See you again, see you around kapag meron ng ibang nag-appreciate dyan sa partner mo. I am telling you. Wow! Oo. No? Again, ito po ang Lihim ng Liham and ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Okay Tuto ka lang. Tayo pa rin po ang istasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo,